Tahimik ang Baguio kapag gabi. Hindi lang dahil kaunti ang sasakyan o dahil malamig ang hangin, kundi dahil may mga sandaling parang humihinto ang oras. Parang may mga lugar na hindi na gumagalaw kasabay ng mundo, at isa sa mga lugar na iyon ang Diplomat Hotel. Ako si Marco. Isa akong photographer. Hindi ako naghahanap ng kababalaghan. Mas interesado ako sa mga lumang gusali, sa mga lugar na iniwan na ng mga tao pero naiwanan ng mga alaala. Para sa akin, may kakaibang ganda ang mga pader na may bitek at mga silid na matagal nang walang nakatira. Matagal ko nang naririnig ang tungkol sa Diplomat Hotel. Hindi lang mula sa internet kundi mula sa mga mismong taga Baguio. May mga nagkukwento tungkol sa mga tunog sa gabi, may iba namang nagsasabing may mga aninong dumaraan sa mga bintana. Hindi pare-pareho ang detalye pero iisa ang sinasabi nila, iba ang pakiramdam sa lugar na iyon. Noong una, hindi ko ito pinansin. Maraming lugar ang tinatawag na haunted. Madalas, kapag sinuri mo, lumalabas na mga lumang kwento lang ang pinagmulan. Pero habang tumatagal, napansin kong paulit-ulit kong naririnig ang pangalan ng Diplomat Hotel. Parang may bumubulong na puntahan ko ito. Isang gabi ng Desyembre, nagpasya akong pumunta. Hindi ko sinabi sa kahit kanino. Hindi dahil may lihim akong balak, kundi dahil gusto kong mapag-isa. May dala akong camera, flashlight, at sapat na baterya. Wala akong inaasahang mangyayari. Plano ko lang kumuha ng litrato at umalis bago maghating gabi. Sumakay ako ng taxi. Habang umaakyat kami sa kalsadang papunta sa lugar, napansin kong mas lalong lumalamig ang hangin. Tahimik ang driver. Hindi siya katulad ng ibang driver na mahilig magkwento. Parang may bumabagabag sa isip niya. Bago ako bumaba, tumingin siya sa akin sa salamin. Hindi siya ngumiti, hindi rin siya galit. Para lang siyang nag-aalala. Sinabi niya, marahan ang boses, na para bang ayaw niyang marinig ng iba, kung maaari, huwag ka nang magtagal dyan. Hindi ko siya tinanong kung bakit. Nagpasalamat lang ako at bumaba. Umalis ang taxi, at sa ilang segundo, wala na akong marinig kundi ang hangin at ang sarili kong paghinga. Nakatayo ako sa harap ng Diplomat Hotel. Mas malaki ito kaysa sa inaasahan ko. Kahit madilim, kitang-kita ang lawak nito. Ang mga bintana ay parang mga matang nakatingin sa akin. Hindi galit. Hindi rin pala kaibigan. Parang nagmamasid lang. Binuksan ko ang flashlight at dahan-daang pumasok. Sa unang hakbang ko pa lang, ramdam ko na agad ang lamig. Hindi ito yung karaniwang lamig ng Baguio. Parang may kakaibang bigat ang hangin, na para bang matagal na itong hindi ginagalaw. Tahimik sa loob. Walang tunog ng hayop. Walang tunog ng insekto. Tanging ang mahinang tunog ng sapatos ko sa sahig na puno ng alikabok. Sa bawat hakbang, pakiramdam ko ay mas lumalalim ang katahimikan. Habang naglalakad ako, kumukuha ako ng litrato. Mga sirang upuan. Mga pader na may lumang pintura. Mga bakas ng panahon. Sa likod ng camera, pakiramdam ko ay normal lang ang lahat. Pero kapag ibinababa ko ang camera, bumabalik ang kakaibang pakiramdam na parang may nakatingin. Nakarating ako sa lobby. May malaking hagdan sa gitna, papunta sa ikalawang palapag. Sa itaas nito, may chandelier na sirna, pero nakasabit pa rin. Bahagya itong gumagalaw, kahit wala namang hangin. Sandali akong tumigil at tiningnan ito. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla kong naisip na bumalik na lang. Hindi dahil sa takot, kundi dahil parang may bumubulong sa isip ko na sapat na yon. Pero nandoon na ako. At minsan, kapag nandoon ka na, mas mahirap umatras.
Umakyat ako sa hagdan. Sa bawat hakbang, parang mas bumibigat ang pakiramdam. Hindi ko marinig ang anumang tunog, pero ramdam ko na parang may kasabay ako. Hindi sa likod ko, kundi sa paligid. Pagdating ko sa ikalawang palapag, mas malamig ang hangin. Mas madilim. Parang mas matagal nang walang taong umapak doon. May mahabang hallway, at sa magkabilang gilid nito ay mga silid na bukas ang pinto. Isa-isa kong sinilip ang mga kwarto. Walang laman. Walang gamit. Pero sa isang silid, may napansin akong kakaiba. May bakas ng paa sa sahig. Maliit. Parang sa bata. Tumingin ako sa paligid. Tahimik pa rin. Kinuha ko ang kamera at kinunan ang bakas. Nang tingnan ko ang litrato, wala ito roon. Malinis ang sahig sa screen. Nang ibaba ko ang kamera at tumingin ulit sa sahig, naroon pa rin ang bakas. Doon ko unang naramdaman ang malinaw na kaba. Hindi matinding takot, yung pakiramdam lang na may hindi tama. Huminga ako ng malalim at nagpasya na umalis muna sa kwartong iyon. Habang naglalakad ako palayo, may narinig akong mahina. Hindi ko masabi kung tunog o boses. Parang may nagsasalita, pero hindi malinaw ang salita. Hindi ito galing sa likod ko. Parang nanggagaling mismo sa paligid. Huminto ako. Tahimik. Walang gumagalaw. Sinabi ko sa sarili ko na pagod lang ako at malamig. Pero kahit sinasabi ko iyon, alam kong may nagsisimula ng magbago sa gabi na iyon. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng hallway. Hindi ko alam kung ilang segundo ang lumipas. Parang mabagal ang oras. Parang mas mahaba ang pagitan ng bawat paghinga. Sa ganitong katahimikan, mas naririnig mo ang sarili mong isip. Nagpasya akong maglakad pabalik sa hagdan. Hindi ko na gustong mag-ikot pa. Pakiramdam ko ay sapat na ang nakita ko. Pero habang papalapit ako sa hagdan, may napansin akong kakaiba. Ang liwanag ng flashlight ko ay tila mas mahina kaysa kanina. Hindi dahil mahina na ang baterya, kundi parang nilalamon ng dilim ang ilaw. Tumigil ako at tinutok ang flashlight sa sahig. Malinaw pa rin ang liwanag. Pero kapag itinutok ko ito sa malayo, parang hindi na umaabot. Parang may hangganan ang liwanag sa lugar na iyon. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Sa bawat hakbang, parang mas bumibigat ang hangin. Hindi ito yung bigat na ramdam sa katawan, kundi sa dibdib. Parang may nakaupo roon, tahimik, pero nararamdaman mo. Bigla, may narinig akong mahinang tunog ng paghinga. Hindi ito mabilis. Hindi rin mabagal. Parang paghinga ng taong nagpapahinga. Huminto ako agad. Hindi ako gumalaw. Hindi ako nagsalita. Saglit na katahimikan. Pagkatapos, wala na ulit. Sinabi ko sa sarili ko na marahil echo lang iyon. Baka hangin. Baka imahinasyon. Pero kahit sinasabi ko iyon, alam kong hindi ako lubos na kumbinsido. Nang makarating ako sa hagdan, napansin kong mas madilim na ang ibaba. Parang mas malalim ang anino. Dahan-dahan akong bumaba. Sa bawat hakbang pababa, pakiramdam ko ay mas lumalayo ako sa normal na mundo. Pagdating ko sa lobby, napansin kong may nagbago. Ang chandelier na kanina ay bahagyang gumagalaw, ngayon ay nakahinto na. Hindi gumagalaw kahit kaunti. Tahimik. Masyadong tahimik. Naglakad ako papunta sa gitna ng lobby. Doon ko napansin ang mahinang tunog ng pagkatok. Hindi malakas. Hindi rin malinaw kung saan galing. Parang nanggagaling sa itaas, o baka sa likod ng mga pader. Huminga ako ng malalim. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla kong naalala ang sinabi ng taxi driver. Na huwag magtagal. Noon ko lang naisip na baka hindi iyon simpleng paalala. Nagpasya akong lumabas. Habang papalapit ako sa pintuan, may naramdaman akong malamig na hangin sa batok ko.
Parang may dumaan sa likod ko. Mabilis akong lumingon. Wala akong nakita. Tinignan ko ang pintuan. Bukas pa rin. Walang humahadlang. Pero bago ako tuluyang lumabas, may narinig akong tinig. Hindi malakas. Hindi rin galit. Parang pagod na boses. Hindi malinaw ang sinabi. Pero malinaw ang pakiramdam. Parang may ayaw akong umalis. Parang may gustong manatili ako. Nanatili akong nakatayo ng ilang sandali. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ako pinigilan ng pisikal. Pero may kung anong humahawak sa isip ko. Parang sinasabi na sandali lang. Isang tingin pa. Isang hakbang pa. Doon ko napagtanto na hindi lahat ng takot ay biglaan. Minsan, dumarating ito ng dahan-dahan. Hindi ka sisigawan. Hindi ka tatakutin. Unti-unti ka lang nitong kinukuha. Kinuha ko ang kamera at sinilip ang mga larawang kinunan ko. Sa karamihan, normal lang ang itsura ng lugar. Pero sa ilan, may mga bahagi na parang mas madilim kaysa dapat. Parang may aninong hindi ko nakita noong kinunan ko ang litrato. Pinatay ko ang kamera. Ayoko nang tingnan pa. Ang pakiramdam ko ay sapat na ang gabing iyon. Kailangan ko nang umalis. Lumabas ako ng gusali. Paglabas ko, saka ko lang napansin kung gaano kaiba ang pakiramdam sa labas. Mas malamig, pero mas magaan. Parang nakahinga ulit ako ng maayos. Hindi ako tumingin pabalik agad. Naglakad muna ako ng ilang hakbang palayo. Pagkatapos, saka ako lumingon. Nandoon pa rin ang Diplomat Hotel. Tahimik, walang galaw. Parang walang nangyari. Pero alam kong may nangyari. Hindi ko man maintindihan ng buo, alam kong may nasaksihan akong simula ng isang bagay. Isang bagay na hindi ko basta-basta makakalimutan. Habang naglalakad ako palayo, malinaw sa isip ko ang isang bagay, ang Diplomat Hotel ay hindi lugar na dapat pinapasok ng basta-basta, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa respeto. May mga lugar na mas mabuting hayaan na lang sa katahimikan, at sa gabing iyon, kahit nakaalis ako, alam kong may naiwan sa loob, hindi gamit, hindi litrato, kundi alaala, at pakiramdam ko, iyon pa lamang ang simula ng mas malalim na kwento. Hindi ako agad umalis ng Baguio matapos ang huling pagbisita ko sa Diplomat Hotel. May pakiramdam akong kailangan ko munang manatili, hindi para bumalik sa lugar, kundi para hayaang lumubog sa akin ang lahat ng nangyari. Parang kapag umalis ako agad, may bahagi ng kwento ang hindi pa humuhupa. Sa mga sumunod na araw, mas naging mapagmasid ako. Hindi sa mga multo o kakaibang pangyayari, kundi sa mga tao. Napansin ko kung gaano katahimik ang ilang matatanda kapag napag-uusapan ang nakaraan. Parang may mga salitang matagal nang handang sabihin pero sanay nang itago. May isang matandang lalaki na nakilala ko sa isang parke. Tahimik lang siya, nakaupo, pinapakain ang mga ibon. Nang magtanong ako tungkol sa lugar sa itaas ng burol, hindi siya agad sumagot. Matagal siyang tumingin sa malayo bago nagsalita. Sinabi niya na noong kabataan niya, bawal na bawal silang umakyat doon. Hindi dahil may bantay, kundi dahil may takot na hindi kailangang ipaliwanag. Ikinwento niya na pagkatapos ng digmaan, may mga taong bumabalik sa gusali para hanapin ang mga nawala. Mga kapatid, magulang, kaibigan. Minsan may nakikita raw silang gamit, minsan wala. Pero ang sigurado, may mga umuuwi na tahimik na, parang may natagpuan, kahit walang hawak. Habang nakikinig ako, mas naging malinaw sa akin na ang Diplomat Hotel ay hindi lang iniwan ng panahon. Iniwan din ito ng mga tanong na walang kasagutan. At ang mga tanong na iyon ay nanatili sa hangin, dumaikit sa mga pader, at unti-unting naging bahagi ng lugar. Isang gabi, habang naglalakad ako pauwi,
Bigla kong naramdaman ang parehong katahimikan na unang bumalot sa akin noong unang pagpasok ko sa gusali. Walang tunog ang paligid, pero parang may bigat ang hangin. Huminto ako sa paglalakad at tumingin sa paligid. Wala naman. Pero alam kong pamilyar ang pakiramdam. Sa sandaling iyon, naisip ko na marahil hindi ang gusali ang may hawak sa mga alaala, kundi ang mga taong dumadaan. Baka ang Diplomat Hotel ay salamin lamang, pinapakita kung ano ang dala mo kapag pumasok ka. Lungkot, pagod, alaala ng nakaraan. At kapag bukas ka, mas mararamdaman mo. Nang gabing iyon, nanaginip ako muli. Ngunit iba na. Hindi ako nasa loob ng gusali. Nasa labas ako, nakatingin lamang. May mga taong naglalakad papasok, isa-isa, tahimik. Wala akong nakitang mukha, pero ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang nila. At sa bawat pagpasok nila, may bahagyang katahimikan na naiiwan sa labas. Pagkagising ko, hindi na ako natakot. Sa halip, may pakiramdam ng pag-unawa. Parang ang kwento ay hindi humihingi ng takot, kundi ng pagkilala. Na may mga pangyayaring hindi na mababago, pero dapat alalahanin ng may respeto. Sa huling araw ko sa Baguio, hindi na ako umakyat sa burol. Dumaan lang ako sa kalsadang tanaw ang gusali sa malayo. Mula roon, parang karaniwang lumang istruktura lang ito. Tahimik, nakalipas. Pero alam kong sa loob nito, may mga kwento pa ring umiikot, hindi para manakot, kundi para manatili. Habang papalayo ako, naisip ko kung bakit maraming lugar na tulad nito ang patuloy na dinadalaw. Hindi dahil sa multo, kundi dahil may mga bahagi ng kasaysayan na ayaw tuluyang maglaho. At marahil, tungkulin ng mga nabubuhay na makinig, kahit sandali lang. Dala ko ang Diplomat Hotel hindi bilang takot, kundi bilang paalala. Na ang digmaan ay hindi lang nangyayari sa mga aklat. Nananatili ito sa mga lugar, sa mga alaala, at sa katahimikan ng mga hindi na nakapagsalita. At sa bawat pagkakataong maaalala ko ang gusali sa tuktok ng burol, hindi ako kakabahan. Sa halip, mananatili akong tahimik, gaya ng lugar mismo, na patuloy na nagbabantay sa mga alaala ng nakaraan. May ilang alaala na hindi kailangang balikan para manatili. Sapat na ang minsang pagdaan, minsang pakikinig, para manatili sila sa loob mo. Habang bumibiyahe ako palabas ng Baguio, tanaw ko pa rin sa isip ang gusali sa tuktok ng burol, kahit hindi na ito kita ng mata. Hindi ito sumunod. Hindi rin ito nanatili. Para lang itong kwento na natapos ikwento, pero hindi agad nalilimutan. At doon ko naintindihan kung bakit may mga taong nagsasabing iba ang pakiramdam kapag nakapunta ka roon. Hindi dahil may nakita ka, kundi dahil may naramdaman kang hindi mo agad mabibigyan ng pangalan. Sa mga sumunod na linggo, bumalik ang normal kong buhay. Trabaho, biyahe, usapan. Pero may mga sandaling bigla akong hihinto, hindi dahil may kakaiba, kundi dahil may pamilyar na katahimikan. At sa bawat sandaling iyon, alam kong may bahagi ng karanasan ko sa Diplomat Hotel ang tahimik na sumisilip. Hindi na ako naghanap ng paliwanag. Hindi ko na rin sinubukang i-rationalize ang lahat. Tinanggap ko na may mga lugar na hindi kailangang maintindihan para igalang. At may mga kwento na hindi kailangang tapusin para magkaroon ng saysay. Minsan, may nagtanong sa akin kung totoo ba ang mga kwento tungkol sa Diplomat Hotel. Umiti lang ako. Hindi ako sumagot ng oo o hindi. Dahil alam kong ang totoo para sa akin ay hindi kayang ipaliwanag sa simpleng sagot. Kailangan mo itong maramdaman, hindi marinig. At kung sakaling may umakyat muli sa burol na iyon, umaasa akong hindi sila pupunta roon para subukan ang tapang nila. Sana pumunta sila ng may respeto.
Nang may tahimik na pag-unawa na ang lugar ay hindi eksena ng takot, kundi tahanan ng mga alaala. Sa huli, ang Diplomat Hotel ay nananatili hindi dahil may multo, kundi dahil may kasaysayan. Isang kasaysayan na minsang sinubukang kalimutan, pero patuloy na nagpapaalala sa katahimikan. At marahil, iyon ang dahilan kung bakit kahit lumipas ang panahon, may mga taong patuloy na nakikinig. At sa bawat pag-alala ko sa lugar na iyon, hindi ko nararamdaman ang takot. Ang nararamdaman ko ay isang tahimik na paggalang. Para sa mga buhay na naputol ng digmaan, para sa mga kwentong hindi natapos, at para sa mga lugar na patuloy na nagbabantay sa nakaraan. Hindi lahat ng kwento kailangang tapusin sa paliwanag. May mga karanasan na sapat ng maramdaman, sapat ng igalang. Sa paglipas ng panahon, napansin kong ang alaala ng Diplomat Hotel ay hindi na bumabalik bilang tanong, kundi bilang paalala. Paalala na ang mga lugar ay hindi lang gawa sa bato at semento. Nabubuo rin sila sa mga pangyayaring minsang naganap doon. Sa mga buhay na dumaan, sa mga pangarap na hindi natuloy, at sa mga katahimikang naiwan pagkatapos ng ingay ng digmaan. Minsan, kapag may naririnig akong kwento tungkol sa mga haunted places, hindi na ako agad naghahanap ng patunay. Hindi ko na rin hinahanap ang takot. Mas iniisip ko kung anong uri ng kasaysayan ang naiwan doon. Kung anong uri ng sakit ang hindi nabigyan ng boses. Ang Diplomat Hotel ay nananatiling nakatayo sa tuktok ng burol, tahimik, parang isang matandang saksi. Hindi ito humihingi ng pansin. Hindi ito nananawagan. Naroon lang ito, dala ang mga alaala ng isang panahong hindi dapat kalimutan. At marahil, iyon ang tunay na dahilan kung bakit may mga lugar na tinatawag nating nakakatakot. Hindi dahil may gustong manakot, kundi dahil may mga kwentong ayaw tuluyang mawala. Mga kwentong naghihintay ng tahimik na pakikinig. Kung sakaling mapadpad ka sa Baguio, at makita mo ang gusali sa malayo, hindi mo kailangang umakyat. Hindi mo kailangang pumasok. Sapat na ang malaman na naroon ito, bilang paalala ng kasaysayan, ng digmaan, at ng mga buhay na minsang nagtagpo roon. At kung pipiliin mong makinig, gawin mo ito ng may respeto. Dahil ang ilang kwento ay hindi isinulat para takutin tayo, kundi para ipaalala kung gaano kahalaga ang alaala, at kung gaano kahalaga ang katahimikan na marunong makinig. Doon nagtatapos ang aking karanasan sa Diplomat Hotel. Hindi bilang isang kwento ng takot, kundi bilang isang tahimik na pag-alala. At minsan, sapat na yon.